Maganda na naka fully automatic, di ka na magka-clutch. Parang naka-scooter talaga. Bigat. Ang laki kasi. Yan, kitang-kita yung tumatawid na langgam. May lubak dito eh. Yan o. Bali wala yung lubak. For today, excited ako kasi first time natin gagamitin tong Africa Twin na 2024. Ito naman kasi yung low seat height tsaka naka 19-inch front wheels na lang siya. Pasensya na sa garahe natin at may mga sako-sako kasi nagpapa-extend tayo ng garahe. Kaya medyo maingay din. So, ginawa ko, tinanggal ko yung side pannier niya, side bags, andito sa gilid. Malaki kasi. Hindi tayo makakalabas, tatamaan tong Cove 450. Baka matanggal yung winglet. Sobrang sikip, dito tayo dadaan sa likod. Try nga natin kung kaya ko. Eh syempre, suot ako ng Elevate Stratos boots. So malaking bagay na makapit yung riding shoes natin para siguradong hindi tayo tutumba. Kasi pag ganito mabigat na motor, pag dumulas ka, talaga diretso ka dito. So ito, try natin. Hanggang sa taas. O yun, significantly, mas mababa na siya compared sa 22 na Africa Twin na merong 21-inch front wheel. And significantly, tumigas yung puan niya. Mas manipis siya ngayon. Yun. Ayaw ko lang kung kakasya tayo rito. Sakto-sakto lang. Ang dulas ng tiles. Ayan. Yun. Grabe yung liko eh. Kala mo, babangking. First time natin mag-expressway gamit ang Africa Twin DCT. Grabe yun. Kinakabahan talaga ako sa malalaking motor eh. Siyempre, hindi naman kasi tayo matangkad. Kaya, every time na magdadala ako ng mga ganitong bike, siyempre may kasamang basal. Sana safe tayo. Madali lang siyang kontrolin, no? Pagka tumatakbo na, magaan na siya. Hoy, lakas ng engine brake. Pag nabitawan mo yung throttle, lakas. So right now sa touring, mababa yung power niya. Try natin palit-palitan siya ng mode. Try ko yung off-road mode. Baka sakaling lumakas. Pag off-road mode, mataas yung power niya. Traction niya, 1 lang. Try natin. Yun. Ganda, meron siyang off-road mode. So sa tingin ko kapag off-road, madi-disable yung ABS sa likod, matic na yun. Para pwede kang mag-drifting. Tsaka yung traction control sa likod mo tatanggal na rin para pwede kang makadaan sa mga loose gravel or mga lupa-lupa, putik, ganyan. So yung pala purpose nung LCD sa baba na display, bukod sa meron siya indicator kung nasang gear ka or naka-drive mode ka, meron pa rin siyang speedometer sa baba. Kasi nababago-bago yung TFT display niya. So very useful, dalawa yung display. So binabuti ko na lang na mag-expressway ngayon kasi napaka-traffic Saturday afternoon. Medyo challenging siya isingit kasi kita mo yung bag niya. Meron siyang crash bar bag kasi nalapad ng manibela. Kaya naman pero challenging lang. Kinakabahan ako. Mamaya, alam niyo na, mamaya sumabit pa tayo. And right now, on the way tayo sa Caloocan para magpakabit ng aux light. Yan, kasi actually itong Africa Twin na 2024 na to, sold na to. So dadalhin natin doon para pakabitan ng aux light. At the same time, kung kamusta ba siya comparing sa 2022 and below. So para sa akin parang is the same bike, pero mas manipis na yung foam niya ngayon. Mas low seat na siya, mas friendly na sa mga kagaya nating mga vertically challenged. So ngayon, dati kasi talagang malulula ako, sobrang taas. So ngayon around more than 1 inch ang binaba niya. Kaya mas magiging confident ka na sa kanya. Dahil syempre limit yung front wheel and tires. Tapos yung upuan niya, tingin ko mas manipis na yung foam. Mas tumigas ng konti pero okay pa rin naman siya. Malakas lang talaga yung engine brake niya. Siguro probably dahil sa DCT. Yung pagka nabibitawan ko, talagang malakas eh. Pag umaandar na, malakas. Pero ramdam mo talaga na malaki yung dala mong motor. During high speed, napaka-stable niya. Suspension, sobrang stable din at napakaganda ng play. Sarap na ito sa rough road. Lubak, lahat ng lubak na dadaanan mo, diba? Cross country, super long ride, sarap lalo sa mga maluluwag na kalsada. Kung city riding, medyo mahirapan ka, may iwanan ka. Naiwanan nga ako nung kasama natin, tropa natin eh, naka Aerox. City riding.
So wala na tayong dapat patunayan pa sa power kasi 1100cc. Alam mo naman, malakas talaga yun. Alam naman natin. So hindi na natin kailangan patunayan. So ngayon na lang, yung real world test. Kamusta yung handling? Yan, so far, ang sarap gamitin. Siningit-singit ko kanina sa traffic. Nahirapan lang ako doon sa lapad. Pero doon sa weight niya, kayang-kaya na kasi nga bumaba na yung seat height niya. So napakalaking bagay na bumababa yung seat height. Eh dahil nga doon, marami na ngayon ang pwedeng magmay-ari at bumili ng Africa Twin dahil sa binabaanan nila ang seat height. So kudos to Honda, that's a very good move. So alam niyo naman sa lugar natin, di ba, Asian country, hindi naman lahat matangkad, di ba? May sumasalubong pa. Hindi pwedeng sobrang taas ng ibebenta mo, konti lang ang bibili. Kagaya naman lang for example ng Tenere 700, kailangan mo pa siyang i-lower ng matindi para masakyan ng mga usual na Pinoy height. Nakaka-intimidate din kasi talaga. Ayun, so ganito mga slow maneuvering, medyo challenging talaga to. Take off is nice, so from standstill. Syempre no, power talaga yan eh. So maganda na naka fully automatic, hindi ka na magka-clutch, parang naka-scooter talaga. So ang galing oh. Kailangan na talaga anticipated mo siya. Dahil nga syempre mabigat yung bike, kailangan madalas naka-straight ang direction mo pag mabagal. Kasi pag nakaliko ka dito tapos napapreno ka, talagang out of balance ka. Kaya always keep it straight. Maganda kay Africa Twin kasi talagang full pure breed siya na adventure bike, hindi siya sport touring lang basta. Itsura niya kasi mukha siyang dirt bike na pinalaki, kaya talagang pwede siyang i-offroad. Pero syempre depende na sa'yo kung gaano katindi yung skill mo para makapag-handle ng ganito kalaking bike. Sa mga ganyan-ganyan alon-alon, bali wala, kinakain lang niya yung mga lubak-lubak. Ang dali lang gamitin. Talaga sa una may intimidate ka sa kanya dahil sa weight and sa laki. Pero pag nasanay ka naman, kakayanin mo siya. Kailangan lang talaga lakas ng loob, huwag ka lang magkakabahan, huwag ka lang papanik because it's organic. So ito na, ito yung challenge dito, paakyat. May ginagawa pa. Muna tayo sa ano. Okay. Ito yung ano rito, challenge dito ay. Uy, ano kaya to? Ano to? Dito na lang tayo. Tapos meron siyang parking brake dito. Yung parking brake, di ko alam paano ginagamit eh. Paano ba to? Hindi ko alam gamitin yung parking brake niya. Ayun. Ayun pala. Grabe no? Kakabahan ko talaga sa bike na to eh. Kasi paahon kasi, pataas. Kaya challenging talaga siya. So kita nyo na yung parking natin. Dikit na dikit dun sa NMAX. Ito na, grabe oh, puro ilaw. Kaya, kuya, thank you. Wala nga palang first gear to. Buti na lang may nandiyan si kuya, taga-save sa atin. Teka lang, sakay na ako. Mahirap eh. Pahatak na lang. Yan, sige. Sige, pahila na rin, may mabigat eh. Ha? Oo nga eh. Oo. Ay, saan ako? Diyan ako. Nakakata-cute. Ito mahirap sa ano, sa matic. Oo. Oy. Sige, ito mahirap sa ano. Walang first gear. Okay na yan. Ito tayo hatak. Sige. Bigat. Ang hirap ng walang first gear. Yun.
Ang laki kasi. Tol, thank you. Ang laki kasi. Ang laki. Ang laking kalabaw. Thank you. Yan. Kaya thank you. So huwag nating tangkain. Masyadong malakas yung ilaw natin. Sarap talaga, no? Eh yung alam nyo, masarap na kinakabahan ka. Sarap ng ride. Kaya lang may halong kaba. Lalo pag nung inaatras, napakatarik pa naman nung parkingan dun sa DK. Yun pala disadvantage na kapag wala kang first gear, tapos wala kang preno rin sa left side. Kaya maganda kapag ganitong automatic, mas maganda. Ang suggestion ko lang i-convert lagyan ng preno sa left handlebar. Kung hindi naman malagyan, sana from the factory lagyan nila. Pero sa kasi request ng mga taga US or sa Europe, gusto nila merong foot brake pero sana it's either foot brake or dalawahin nila. May foot brake tapos merong brake lever dito sa kaliwa, di ba? Kaya natin tong Gold Runway Todo Gravity. Parang umaga. Tayo natin. Okay. Bukas. Good morning. Ayun, every time na papatayin mo siya, so bukas mo, lagi siyang nakalagay sa pinaka low. Para for visibility lang yan. Tapos pagka pinihit mo ganyan, oops, at ba nagbiblink? Pag pinindot mo yata, nagbiblink siya. Hindi ko alam kung ba't siya nagblink eh. Ayun no. So hindi ko alam ba't siya nagbiblink Baka pag na hold ba? Ayun, okay, hold mo lang. Ito yung off-light na favorite ng mga big bikers na mga naka-adventure, tong Gold Runway. Ito yung pinakabago, GR5 Pro yata tawag dito. Pag biglang emergency, kailangan mo siyang buksan. Hindi ko alam paano. Passing niya, hindi ko mag-ana, no? Hindi ko alam pag ganito. Ayun. Okay. Ayun, passing na pala yun. So, meron siya kagad pag gusto mong biglang malakas, meron na siyang passing button dito. Ang ganda. So pagka green, sabihin naka dim light lang siya, parang naka DRL function lang siya. Tapos pag pindot mo yung pass button, shortcut, naka full power na siya kagad. Ganda. Gumanda lalo yung function ni Gold Runway. Wala nang kapagod-pagod. Di pala natin na-try yung cruise control niya. Saan ba yung cruise control na ito? Ito, nasa kanan. Try nga natin mag cruise control. Tapos set, dito rin. Puro nasa kanan, nakaka-weird lang, sa kanan. So, ayan. Takbo natin. Around 80 plus. Mga cruise control tayo. Yeah! Pwede natin bitawan yung right handlebar, yung throttle. Nakakapag-relax yung kanan. Kasi nakakawit lang pumiga-piga, Lalo to, mga big bike, matitigas yung throttle nila. Nakakangalay. Tsaka pag ganito naka-cruise control ka, maiiwasan mo yung overspeeding. So ngayon, grabe traffic niyan. Buti na lang meron tayong expressway. Deactivate na natin ang cruise control. So dito na tayo sa TFT display. Napakalaki, sobrang laki. Dual display. Nakakatawa kasi may classic display, tapos merong modern display, pinagsama nila. Nakakapanibago, automatic para ka naka XADB na ginawang dirt bike na pinalaki na adventure bike. Sobrang amazing si Honda lang ang nakagawa. Siya lang ang nauna sa automatic na adventure bike, na ngayon naman nag-follow na rin si BMW sa GS yata, meron na rin silang automatic. So sa tingin ko dapat dito tayo sa left side ng traffic dun sa mga southbound, kasi marami na ngayong party sa may mga kakanan papunta sa mga party yan. So tayo sa kaliwa. Ganda ng tunog ng exhaust kahit stock. Wow! Ito na pa ang problema natin, yung traffic ang problema, Pag ganito, mas maganda pa dumaan dun sa dumaan dun sa looban, Ito, meron din naka big bike sa harap natin. Ayaw na nga niya sumingit tayo, tatry nating sumingit, pero we'll do our best. Tulad yan, punong-puno, walang madaanan, my lord. Kaya nandito, gawin natin, mangliliwanag na lang tayo, baka sakaling makadaan tayo. Kasi ganito naman, di ka na makakasilaw nito kasi lahat naman sila
naka-facing dun sa same direction, di ba? Para lang medyo alam na darating ka na. Yan, kitang-kita yung mga ano, mga langgam. Nakikita ko yung mga tumatawid na langgam. Parang gusto ko nang lumipat sa kanan. Mas maluwag yata sa kanan, no? Try lang sa kanan. Hindi ako pala eh. Yay! Liwanag, hanggang puno. Maabot eh, no? At least nakakasingit tayo. Considering na napakalaki ng motor na dala natin. Sana makita tayo ng truck. Maganda yung maliwanag eh. May added visibility. O diba? Madali lang siyang gamitin. Hindi siya mahirap. Nakaka-nervous lang. Nakaka-intimidate lang sa una. Pero masasanay ka rin eh. Pag lagi mo itong gagamitin, kung ito yung motor mo, sanayan lang talaga siya. Ngayon, patayin na natin yung ilaw. Masyado ng malakas. Lalim. Lalim nun. Alright, thank you. Nabahan ako dun ah. Lalim. Mas maliko. Ganda ng suspension. Top notch. Kinain lang yung lubak ng baliwala. Hindi tayo kumalog dun eh. Para kang lumulutang dito sa lubak. Hindi sasakit ang katawan mo rito. Worth it talaga yung presyo na ito. Quality. Ito may lubak dito eh. Yan o. Baliwala yung lubak. Above 3.5 to 4,000. Doon na siya sumisibat oh. 3.5 to 4.5. Wala kang kapagod-pagod. Walang kahirap-hirap tong motor na to. So wala akong masabi. Hindi ako nahirapan. Perfect na tong low seat. Kinakabahan ako dun sa high seat eh. Dahil syempre nagamit natin sila dati. Nagkaroon din tayo. Nagamit natin yung 2022. Comparing to sa 2024 na low seat. Mas meron ano siya, confidence inspiring siya. Para sa akin worth it. 1.170 million or 1,170,000 ng SRP. Sulit na sulit no. Highly recommended basta may budget ka at kaya mo yung weight